Welcome to my channel. Ang topic po natin ngayon sa vlog natin ngayon ay ang solemnizing officer. Since marami nagtatanong tungkol dito, I think kailangan natin kuhain yung mga most famous 3 questions po na natatanggap ko. Unahin ko na po yung number 1 na question. Kung ang relihiyon ko po ay Seventh-day Adventist at ang mapapangasawa ko po ay Catholic. Saan po ba kami dapat magpakasal? Sa Seventh Day o sa Catholic? Okay, magandang question ito kasi para ma-aware tayo kung anong dapat natin gawin. Okay, kung ang pipiliin nyo po ay Catholic, ang nagkakasal po ang Roman Catholic kung pareho kayong Catholic. Pero since na ang mapapangasawa mo ay Seventh-day Adventist, ang Seventh-day Adventist ay pumapayag naman po as long as ang isa sa inyo ay Seventh-day Adventist. Okay. So, kumbaga, kung saan nyo preferred na ikasal, syempre po, susunod tayo kung ano ang policy ng church. Pag sinabi ng 7th day na, ay hindi, kailangan pareho kayong 7th-day Adventist, susundin nyo po yung kung talagang gusto nyo sa kanilang pakasal. Pero kung ang gusto niyo ay magpakasal naman po sa Catholic, which is gusto nila parehong baptize ang dalawang ikakasal sa Roman Catholic, susundin po natin yon. So, like the Iglesia ni Cristo, ang Iglesia ni Cristo po ay kailangan pareho po silang Iglesia ni Cristo. So, may mga rules and policies ang church na sinusunod kung gusto niyo pong doon magpakasal. Okay. Second question, saan po dapat irehistro? Ito pa ulit ko na lang dinidiscuss to sa mga vlogs natin. Mula na nagsimula tayo sa ating YouTube. Okay? Ang sagot po dito kung saan irerehistro ang inyong kasal ay kung saan po kayo kinasal. Halimbawa po sa Manila po kayo kinasal, sa local civil registry po ng Manila ang inyong marriage contract or certificate of marriage dapat irehistro. Kung sa Cebu kayo kinasal, sa Cebu po na local civil registry, doon din po irehistro ang inyong kasal. Sa pinakamalapit or nakakasakop sa inyong lugar kung saan kayo kinasal. Kung church man ito, venue man ito, yun po ang sagot ko. Kailangan yung nakakasakop na local civil registry doon sa venue kung saan kayo kinasal. Mapa church man po ito o mapa venue or reception, titiyakin lang po kung saan yung address nun and then dun po siya irerehistro sa pinakamalapit or nakakasakop na local civil registry. Actually, paulit-ulit ko na nga po itong sinasagot. Paulit-ulit din siyang nako-question. So, or natatanong. So, ayan, I hope malinaw na po ito. Ikatlo po natin. Bakit po ibinigay ang aming certificate of marriage or marriage contract ng nagkasal? Kami daw po magre-rehistro. Ito na nga po, paulit-ulit din tanong ito. Sa totoo lang po, sinabi ko na to, kung ang magkakasal ay walang planong irehistro ang certificate of marriage o ang marriage contract ninyo, huwag nyo na po siyang kunin kasi responsibility niya po yan. Alam nyo po ba na napakarami ding requirements pag nagfa-file ng certificate of marriage or marriage contract? Dahil po, sila po ang mas nakakaalam patungkol dito sa mga dokumento na to na dapat isubmit aside from the certificate of marriage or marriage contract, dapat sila po talaga ang mag-file. At responsibilidad po nila yan. Since sila po ang nag-handle ng kasal ninyo, sila po ang nagkasal, ay automatic po yan na kailangan sila po ang magrehistro. May nag-comment nga po sa akin, parang galit pa yung nagkasal, na sinabi sa akin na kami naman po yung nakikisuyo lang. Kung ayaw naman nila, hindi namin sila pipilitin. Which is, hindi ako nagandahan sa sagot niya. Kasi po, once na tinanggap niyo po ang pagkakasal, kayo po ay may responsibilidad sa mag-asawa na maiayos, marehistro yung kanilang kasal hanggang sa lumabas sa PSA. Obligasyon niyo po yan bilang nagkakasal. Kaya tandaan niyo po kung medyo honestly speaking, kung tamad po talaga na magrehistro ang nagkasal sa inyo or sinabihan kayo na sila na kayo na ang magrehistro instead na sila, wag niyo na po silang kunin. Tandaan niyo po, yung binabayad niyo rin po sa kanila, kasama din po ang rehistro dyan. Ayan.
Medyo matitindi itong 3 tanong na to, pero I hope nasagot ko ng tama. Hindi man po favorable sa inyo, pero yun po talaga ang tamang dapat gawin. Okay, kung hindi pa po namin kayo subscriber, please do subscribe. Kung mas maganda nga po kung hindi nyo nai-skip yung ating mga ads para tuloy-tuloy pa rin po ang ating vlog. Please do like, subscribe, pakishare pa ang ating video para marami pong makinabang. Maraming salamat po.